Litang malaking ibon at agad-agad itong lumusob patungo kay Rudy. Ngunit katulad ng dati, isang sakmal lamang ni Rudy ay nalagutan na agad ng hininga ang nasabing mabangis na ibong yon. Umiiyak ang batang babae na hindi makapaniwala sa kanyang naranasan. Si Sol naman at ang iba pang kasamahan ni Rudy ay hindi mapigilang lumuha sapagkat alam nilang hindi na sila umabot pa para mailigtas ang kanilang dapat ay ililigtas. At sumama na si Sol kala Rudy habang ang isang batang babae inalam nila kung saan ito nakatira upang maisauli sa mga magulang nito. Matagumpay nilang naibalik ang batang babae sa kanyang mga magulang at abot nga ang pasasalamat ng kanyang mga magulang sa grupo nila Rudy. Madalas na kasama ni Rudy si Sol at nakitaan niya ang bata ng potensyal para maging isang mandirigma. Kaya naman tinanong niya ito, "Bakit ka nagsusumikap na lumakas?" Tanong ni Rudy kay Sol. "Balang araw, magiging kasing lakas mo rin ako at maililigtas ko ang lahat ng mga mahal ko sa buhay mula sa kapahamakan." Tugon ng bata sa kanya. Nagkaroon naman ng ngiti sa mukha ni Rudy dahil ito ang kauna-unahang beses na may batang gustong maging katulad niya. Mula noon ay sinama na ni Rudy si Sol upang maturuan niya ng maayos. Alam niyang hindi kaya ni Sol na maging katulad niya dahil isa lamang itong mortal at walang espesyal na kakayahang katulad niya. Ngunit hindi sumusuko ang bata at tila desidido talaga ito na maging katulad ni Rudy. Isang araw, habang nasa kakahuyan si Sol, ay napansin itong kakaiba. Sa may damuhan, may narinig siyang ungol ng isang parang mabangis na hayop. Unti-unti niyang nilapitan ito na hawak-hawak ang isang sibat. Habang papalapit si Sol ay biglang lumabas ng isang babaeng may dugo pa sa kanyang bibig. Halatang kakatapos lamang nitong kumain ng kung ano. "Sino ka? Bakit ka may dugo sa bibig mo?" Kinakabahan na tanong ni Sol. "Bata, sarap. Matagal na akong di nakakakain ng sariwang laman ng bata." Tugon nito. Tumakbo ng mabilis si Sol dahil alam niyang hindi normal na tao ang nakaharap niyang yon. Habang tumatakbo siya'y sumisigaw din ito ng saklolo. Mabilis naman na naabutan si Sol ng babaeng yon at agad na napunta sa harapan niya. Huwag kang lalapit sa akin." Wika ni Sol. "At ano naman ang magagawa mo? Sawa na ako sa hayop dito sa gubat. Kailangan ko rin ng sariwang laman na katulad mo." Wika nito. At nang marinig nga ni Rudy ang paghingi ng saklolo ni Sol, ay agad nitong pinuntahan ng lugar kung saan nandoon si Sol. At nang mapuntahan ni Rudy ang lugar kung saan siya nandoon, ay bigla itong napatigil nung makita niyang wala naman palang nangyayari kay Sol. "Sol, bakit ka sumigaw? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo." Tanong ni Rudy. "Nasaan na siya? Ano pong nangyari? Kanina lang ay gusto niya akong kainin." Tugon ni Sol na hindi maalala ang nangyari sa kanya. At nang dahil wala naman palang dapat ikabahala si Rudy, ay isinama niya na ito pauwi sa kanilang dungga. Ngunit kahit anong gawing isip ni Sol, ay hindi niya talaga maalala kung ano ba talaga ang mga sumunod na pangyayari matapos niyang makaengkwentro ang aswang na yon. Lumipas pa ang ilang linggo, masaya na sa lugar nila Rudy at nagkakamabutihan na rin silang dalawa ni Sammy hanggang sa nagkasundo na nga ang dalawang ito na mag-isang dibdib. Bago ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib, ay nakita ni Rudy si Sol na gumagawa ng porselas na gawa sa mga idukit na kahoy. At nung itinanong niya kay Sol kung para saan yon, ay sinabi naman ng bata na ito raw ay ibibigay niya kay Sammy bilang isang regalo sa kanilang nalalapit na kasal. Natuwa naman si Rudy dahil sa edad ni Sol ay nag-abala pa ito na gumawa ng regalo para sa kanyang minamahal na si Sammy.
Noong araw nga ng kanilang kasal, sa isang liblib na kagubatan ay nagkaroon ng salo-salo. Masayang kumakain ng lahat ng mga karne ng hayop at isda na nahuli nila Rudy. Noong pinagabihan nga na yon, habang nagkakasayahan ng lahat ay binulabog sila ng isang napakalaking hayop. Ito ang unang beses na nakakita si Rudy ng ganoong kalaking nilalang. Nagwawala ito at itinatapon ng mga pagkain sa hapagkainan. Dito nga'y umaksyon si Rudy, ngunit kabaligtaran sa iniisip ng lahat ang pangyayari. Mas mabilis at mas malakas ang halimaw na ito, maging si Rudy ay hindi makapaniwala sa kanyang nakakalaban. "Magsitago kayo lahat. Kakaiba ang isang ito. Mahirap itong kalabanin." Wika ni Rudy sa mga katribo niya, at sinunod naman siya ng mga ito. Nagsipagtago ang lahat sa kani-kanilang mga lungga, at noong napalingon lamang na bahagya si Rudy kay Sammy ay mabilis siyang nahampas ng nasabing nilalang na yon. Sa sobrang lakas nito ay halos ilang hakbang ang kanyang pagtilapon. Sobrang lakas ng halimaw, hindi kaya ni Rudy. Hanggang sa napansin ni Rudy ang nakasabit na porselas sa leeg ng halimaw na ito. "Sol, ikaw ba yan, Sol?" Tanong ni Rudy sa halimaw na yon noong makita niya na nakasabit sa halimaw na iyon ang porselas na dapat ibibigay ni Sol kay Sammy. Ngunit hindi huminto ang halimaw, patuloy lamang sa pagsalakay kay Rudy, hanggang sa naisip ni Rudy na magpahabol sa halimaw na ito at ilayo sa mga katribo niya. Sumunod naman ang halimaw kay Rudy. Kahit na sobrang bilis ni Rudy sa pagtakbo, ay naabutan pa rin siya ng halimaw na ito. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Rudy na makapagtago sa taas ng isang mataas na puno. Doon nga'y pinagmamasdan niya ang nasabing halimaw, hanggang sa maya-maya lamang ng kaunti ay bumalik na sa dating anyo ang halimaw na ito. At tama nga ang hinala ni Rudy, si Sol ang nasabing halimaw na nananalakay sa kanilang salo-salo. Dito na nga bumaba si Rudy mula sa itaas ng puno ng kanyang pinagtataguan. Dito rin itinanong niya kay Sol kung ano ang mga nangyayari sa kanya. "Ha? Ano po yun? Bakit nandito po ako? Kanina lang nandun ako sa pagdiriwang ng inyong kasal ni Ate Sammy. Ibibigay ko pa nga sana sa kanya ito." Sabay hawak sa porselas na isinabit niya sa kanyang leeg gamit ang isang tali at inilagay niya sa kanyang leeg iyon. "Ibig mo bang sabihin ay wala kang naaalala sa mga nangyari?" Tanong ni Rudy. "Wala po. Ano po ba talagang nangyari?" Dahil nga doon, inilihim ni Rudy sa mga katribo nila na si Sol ang nasabing halimaw na nananalakay sa kanilang lungga. At hindi pa rin alam ni Rudy kung saan nagmula ang napakalakas na anyong iyon ni Sol. Pagdating nila Rudy at Sol sa kanilang lungga, tinanong sila ng mga katribo kung nasaan na ang nasabing halimaw. Nakatakas siya. Di ko kayang talunin iyon dahil sobrang laki at lakas." Pagsisinungaling ni Rudy. Natahimik na nga ang mga katribo nila dahil sa binitawang salita nito. Ngunit si Sammy ay nagdududa sa sinabi ni Rudy na yon. Alam niyang may inililihim sa kanila si Rudy. Magbabatyag muna si Sammy at noong makakuha ng tiyempo, tinanong niya si Rudy kung ano ba talaga ang katotohanan. Hindi naman siya binigo ng kanyang kabiyak at inamin na si Sol ang nasabing halimaw na sumalakay sa kanila noong gabing yon. Hindi nga makapaniwala si Sammy sa kanyang natuklasan. Pinag-iisipan pa ng dalawa kung ano ang nararapat nilang gawin dahil alam nilang delikado para sa mga katribo nila kung mananatili pa si Sol sa kanilang tinitirhan. At ilang araw ang nakalipas ay napagdesisyonan na ng dalawang iligaw si Sol sa kagubatan upang hindi malagay sa panganib ang buong tribo. Isinama ni Rudy si Sol at sinabing kukuha lamang sila ng makakain na prutas. At noong makahanap na nga ng pagkakataon si Rudy ay agad-agad itong iniwan si Sol
At sa gitna ng masukal na kagubatang yon, bakas sa mukha ni Rudy ang lungkot at hindi makapaniwala na gagawin niya ito. Napamahal na rin siya kay Sol at alam niyang may mabuting kalooban ito, ngunit sa kapakanan ng tribo ay nararapat niya lamang itong gawin. Pagkarating ni Rudy sa kanilang lungga, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nadatnan. May dalawang lalaki ang nasa harapan ni Rudy at nakita niya ang kanyang katribo, maging si Sammy, na nakahandusay sa lupa at mga duguan ng mga ito. Nagdilim kaagad ang paningin ni Rudy at dali-daling nilusob ang dalawang lalaking ito. Ngunit hindi umubra ang bilis ni Rudy. Mas malakas at mas mabilis sa kanya ang dalawang ito. Rudy, umalis ka na. Iwan mo na kami. Sambit ni Sammy. Rudy, kapatid ko? Tanong ng isang lalaki. Anong sinasabi mo? Hinihingal pang tanong ni Rudy. Ako ito, si Randy. Kamusta ka na, mahal kong kapatid? Nakangiting sambit nito. Randy, kakambal ko. Bakit mo sinasalaki ang mga kasamahan ko? Wala naman silang masamang ginagawa. Tanong ni Rudy rito. Hindi ka dapat nakikisalamuha sa kanila, Rudy. Iba ang dugo natin. Hindi ka nararapat dito sa mga hampas lupang ito. Tugon naman ni Randy. Anong nangyari sa iyo, Randy? Hindi mo ba naaalala ang mga pangaral sa atin ng ating inay? Tanong naman ni Rudy. Oo nga pala. Ano ang alam mo kay inay? Nasaan na siya? Tanong ni Randy na hindi maalala ang ginawa ng tiyo niyang si Santi. Oo nga pala. Nasaan yung halimaw ka noong nangyari yun kay ina? Hindi na naituloy ni Rudy ang sasabihin niya noong bigla siyang sinakal ng isang kasama ni Randy. Siya si Selmo, anak ni Santi na purong aswang at walang lahing tao. Masyado kang madaldal, Rudy. Dapat kang mawala. Salita ni Selmo. Selmo, itigil mo yan. Kadugo natin si Randy at isasama siya natin sa Hirena. Hirena, tawag sa lugar nila ng mga aswang lamang ang maaaring makapasok. Sigurado ka ba? Itong mahinang nilalang na ito ay isasama mo sa Hirena? Balik na tanong ni Selmo. Paslagin niyo na lamang ako, pero hindi ako sasama sa inyo. Tugon naman ni Rudy. Ganun ba? Sige, kung hindi ka sasama sa amin, malalagutan ng hininga ang babaeng ito. Sabay kuha kay Sammy at inangat gamit ang isang kamay. Wag, maawa ka, Randy. Walang kasalanan si Sammy sa inyo. Pagmamakaawa ni Rudy. Kung gayon, nararapat lamang na sumama ka sa amin. Salita ni Randy. Habang nagdadalawang isip pa si Rudy, ay nagsalita na si Sammy. Huwag kang sasama, Rudy. Hayaan mo na kami. Huwag mong kakalimutan ang misyon mo. Ang ubusin ng lahi nila. Pero Sammy, pasensya ka na. Hindi ko kayang mawala ka. Tanging tugon ni Rudy. Noong pumayag na si Rudy sa kagustuhan ni Randy, ay binitawan na kagad ni Randy si Sammy at marahan na itong sasama sa dalawa. Nang biglang tumilapon ng malayo sina Randy at Selmo. Sobrang layo, halos hindi na matanaw. Doon nga nakita ni Rudy ang isang napakalaking halimaw na anyo ni Sol at nagwawala pa rin ito. Malapit na ang halimaw na anyo ni Sol kay Rudy at nakaramdam na ng takot si Rudy sapagkat alam niya kung gaano kalakas ang anyong yon ni Sol. Nang bigla nitong nilingkis ng yakap si Rudy, maamo na kay Rudy ang anyong halimaw ni Sol. Laking ngiti naman ng lahat noong makita nilang napaamo ni Rudy ang nasabing halimaw. Maya-maya lang, bumalik na sa dating anyo si Sol.
at hindi maalala ang pangyayari. Subalit napansin ni Rudy na may kalmot si Sol sa kanyang likod, parang kalmot ng isang maliit lamang na hayop sa kagubatan. Doon na nga sumagi sa isip ni Rudy na nagiging mabangis na halimaw lamang si Sol kapag nasasaktan ito, dahil napansin niya rin si Sol noong makita niya ito sa ilalim ng puno na may sugat rin sa katawan noong binalak siyang kainin ng babaeng aswang. Naisip ni Rudy na pinaslang ni Sol ang babaeng aswang bago pa man siya dumating. Palaisipan naman sa kanya kung saan nanggaling si Sol at bakit sobra naman ang lakas nito. Maging sina Selmo at Randy hindi umbra sa kanya. Dahil nga sa pangyayaring yon, naisipan nila Sammy na lumayo na sa lugar na kanilang tinitirhan, sapagkat maaaring bumalik muli sina Selmo at Randy at sinang-ayunan naman ito ni Rudy. Noong oras ding yon, agad silang lumisan sa kanilang tinitirhan. Habang naglalakad sila at naghahanap ng panibagong tutuluyan, ay naisip ni Rudy si Randy, ang kanyang kakambal. Alam niyang hindi pa ganoon kasama si Randy at maaaring may pag-asa pa upang mahikayat niya ito na maging isang mabuting nilalang na kagaya niya. Ngunit hindi alam ni Rudy kung saan matatagpuan ng Hirena, ang lugar ng mga aswang na nabanggit nila Randy sa kanya. Noong makahanap na sila ng kanilang tutuluyan ay dito na nga sinabi ni Rudy na nais niyang hanapin ang kanyang kakambal. Ibig niya munang iwanan sina Sammy at ang mga katribo nila. Hindi naman siya pinagbawalan ni Sammy sa kanyang mga hangarin ng makitang muli ang kanyang kakambal. Ngunit si Sol ay tila ayaw pumayag na iwanan siya ni Rudy, kaya naman isinama siya nito. Sapagkat alam din ni Rudy na may kakayahan din itong si Sol na pwedeng makatulong sa kanya. Paalam Sammy, pinapangako ko sa iyo, babalikan kita. Sabay halik sa kanyang asawa. Mag-iingat kayo mahal kong asawa, pati na rin ikaw Sol. Hihintayin namin ang inyong pagbabalik. Madamdamin nga ang nating pamamaalam nila Sol at Rudy sa lahat ng kanilang mga katribo. At noong naglalakbay na sila Rudy at Sol upang malaman kung saan naroroon ang Hirena na kanilang tatalakayin, isang linggo ang nakalipas mula noong magsimula silang maglakbay hanggang sa napadpad sila sa isang liblib na lugar kung saan may ermitanyo at kanila itong tinanong kung saan ba matatagpuan ang Hirena. Hirena, bakit nyo ito hinahanap? Lubhang mapanganib sa lugar na yon. Hindi kayo makakapasok basta-basta doon. At kung makapasok man kayo, ay siguradong hindi kayo tatagal at mapapaslang lamang kayo. Pagpapaliwanag ng ermitanyo. Ngunit kailangan po naming marating ito. Pakiusap, sabihin niyo po sa amin ang tamang daan. Pakiusap ni Rudy sa ermitanyo. Kung mapapansin niyo ang bundok na yon, sabay turo sa pinakamataas na bundok. Kapag nandun na kayo sa tuktok nun, ay hanapin niyo ang pinakamataas na bundok pang muli. Madali niyo itong makikita kapag naroon kayo sa tuktok ng bundok na yan. Dito kasi sa ibaba ay hindi natin matanaw ang Hirena, ang pinakamataas na bato, at walang normal na tao ang kayang pumanhik dito. Kaya usap-usapan na tanging mga aswang lamang ang kayang makaakyat doon. Pagsasalaysay ng ermitanyo. At dahil nga sa nalaman ni Rudy, ay nagpasalamat siya sa ermitanyo at umalis na sila kaagad. Dali-daling nilakbay ni Rudy ang mataas na bundok kasama si Sol. Ngunit sa kanilang paglalakbay, may nakasalubong silang isang halimaw. Anyong aso ito at nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano'y umatake agad ito kay Sol. Noong kakagatin na ng asong ito si Sol, ay bigla itong napatigil noong makita niyang biglang nagbagong anyo si Sol.
Naging isang malaking halimaw ulit si Sol at madali lamang nitong pinisak ang asong yon. Nagulat naman si Rudy sapagkat ang buong akala niya ay nagiging halimaw lamang si Sol tuwing ito'y nasasaktan, ngunit wala pa man nangyayari sa bata ay nagawa na nitong maging isang halimaw. At noong wala nang ang panganib sa paligid ay bumalik na rin sa dating anyo si Sol. Sol, noong makita mong asong yon, ano ang naramdaman mo? Tanong ni Rudy. Nakakatakot po, Kuya Rudy. Saan na po siya napunta? Tugon naman ni Sol. Wala na siya. Tinapos ko na. Pagsisinungaling pa ni Rudy, hindi niya pa rin alam kung paano sasabihin kay Sol ang totoong nangyayari sa kanya. Gayunpaman, ay patuloy lamang sila sa paglalakbay patungo sa Hirena. Noong nandoon na sila sa pinakatoktok ng bundok, ay tumingala si Rudy at namangha sa kanyang mga natatanaw. Napakataas na bato na halos hindi mo na makita ang pinakatoktok nito. Lagpas na kasi ito sa ulap. Ito na kaya yun? Tanong sa isip ni Rudy. Wala nang pag-aalinlangan ay agad-agad nang inakyat ni Rudy ang mataas na bato. Habang nakasabit si Sol sa kanyang balikat, ilang oras na ang lumipas ngunit wala pa rin si Rudy sa tuktok nito. Ganoon kataas ang nasabing batong iyon, kaya naman wala talagang normal na tao ang makakayang umakyat dito. Bukod pa ron, ay napakaraming mababangis na aswang ang nasa paligid nito. Noong makarating na nga sila Rudy sa tuktok ng bato, ay laking gulat niya noong makita ang napakagandang lugar ng Hirena. Napakaraming aswang dito at hindi sila pinapansin, sapagkat alam na mga aswang na nandito na aswang rin sila Rudy at Sol. Kailangang hindi tayo abutan ng kapilugan ng buwan dito, sapagkat maaamoy nila ang dugo natin. Uwi ka ni Rudy kay Sol. Ano pong gagawin natin, kuya? Tanong naman ni Sol. Ilang sandali lamang ang lumipas, may lumapit sa kanilang isang napakagandang babae. Wangis tao pa ito't nakangiti kay Rudy. Kamusta? Parang ngayon ko lamang kayo nakita dito. Bago lang ba kayo? Tanong ng babae. May kakilala kasi akong nagsabing puntahan ko raw siya rito sa Hirena. Palusot ni Rudy. Halata naman. Ako nga pala si Wina. Ikaw? Tanong nito sa kanya. Rudy, gaano nga pala karaming naninirahan dito? Tanong naman ni Rudy. Nasa maigit 1,000 pamilya rin dito. Sa totoo lang ay bago lang din kami rito. Mahirap kasi makipagsalamuha sa mga tao sa ibaba. Mabuti na lang at may nag-imbita sa amin na aking pamilya na meron daw isang paraiso na para lamang sa mga aswang. Paliwanag ni Wina. Bumababa pa ba kayo? Paano kayo nabubuhay dito? Tanong ni Rudy. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng tao dito. Hanggang si Balbal pang namumuno. Ang kinakain namin ay mga baboy ramo na napakarami dito sa Hirena. Halika't sumama muna kayo sa akin. Papakainin ko kayo ng masarap na putahe. Pag-aalok ni Wina. At wala namang pag-aalilangan si Rudy na sumama dito. Doon nga niya napatunayan na totoo ang sinasabi ni Wina. Baboy ang kinakain nila at hindi tao. Napasarap ang kain nila Rudy at Sol sa bahay ni Wina nang biglang may kaguluhan sa labas ng bahay. Paglabas ni Wina, nakita nila ang isang aswang na pinaparusahan ni Balbal, ang namumunong aswang sa Hirena. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi tayo dapat kumain ng tao? Dahil sa iyong kasalanan ay hindi ka na makakakit pang muli dito sa Hirena. Sambit ni Balbal. At itinapon niya nga ang aswang na yon sa labas ng Hirena. Binigyan ng sumpa
na hindi na muli pa makakatapak sa Hirena. Doon na nga naisip ni Rudy na ang mga aswang na nakakaengkwentro nila ay ang mga aswang na itinatapon mula sa Hirena. Ngunit nagtataka si Rudy kung bakit nandito sina Selmo at Randy. Gayong pumapatay ng tao ang mga ito, lalo na ang kanyang tiyo na si Santi. Isa sa mga ipinunta dito ni Rudy ang makapagiganti sa pagkamatay ng kanyang ina. Hanggang sa may pumukaw ng pansin kay Rudy, si Wina, at nakita niyang napakaamo ng mukat na kangiti ito sa kanya. Rudy, dito na kayo matulog ng kasama mo. Maluwag naman dito sa bahay at makakatulog kayo ng maayos. Pag-aalok ni Wina, sige lang Wina, nakakaya naman atang masyado. Tugon ni Rudy, ano ka ba naman? Noong bago lamang rin kami rito ganyan din ang pakikitungo sa amin ng mga aswang dito. At hindi na nga nakatanggi pa si Rudy at pumayag na ito dito muna magpalipas ng gabi. Noong nasa kalagitnaan ng tulog sila Rudy, ay hindi alam nila Selmo at Randy na narito rin pala sila sa Hirena. Ang dalawang ito ay mga aswang na may masasamang hangarin dito sa Hirena. Binabalak ng pamilya nila Santi na mapabagsak si Balbal upang sila na ang mamuno sa bayan na yon. Noong gabi nga ding yon, habang nasa kasarapan ng tulog sina Rudy at Sol, may malakas na sigawan sa labas ng bahay nila Wina. Wala na si Balbal. Ako na ang mamumuno dito sa Hirena. Maligalig na wika ni Santi habang hawak-hawak ang ulo ni Balbal. Kasama niya sina Randy at Selmo na sa pagpaslang sa namumunong si Balbal. Dito ngay nanlisik ang mga mata ni Rudy at nagtangkang lusubin si Santi ang pumaslang sa kanyang ina. Ngunit noong susuguri na sana ito ni Rudy, ay may iilang aswang ang nauna sa kanya na sumugod kay Santi, yung mga aswang na malapit kay Balbal. Ngunit bigo ang mga ito sapagkat napakalakas ni Santi at ang mga nakapalibot sa kanya. Walang kahirap-hirap na pinaslang ni Santi ang 5 aswang na sumugod sa kanya. Dito ngay nag-isip muli si Rudy na ipagpaliban muna ang kanyang galit bagkus ay umanap ng tamang oras at panahon upang matalo si Santi. Paano na tayo ngayon? Wala na si Balbal. Mapupuno na ng kasamaan ng Hirena. Nalulungkot na wika ni Wina. Dito ngay walang imik si Rudy at nasa isang sulok lamang ng bahay na hindi alam kung paano ang gagawin. Kinabukasan ay magiging kabilugan na naman ng buwan, kaya napagpasyahan ni Rudy na bumaba muna mula sa Hirena upang hindi sila maamoy ng mga aswang na yon. Tara na Sol, bumalik muna tayo kila Sami. Kapag kabilugan ng buwan, ay lumalakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Siguradong malalaman nilang may nakapasok na tao rito sa Hirena. Pagpapaliwanag ni Rudy. Hindi na nga sila nagpaalam pa kay Wina at dali-dali na silang bumaba sa lugar ng mga tao. Rudy, salamat. Buti nakabalik na kayo. Masayang pagsalubong ni Sami. Oo, mahal. Magkakaroon kasi ng bilog na buwan mamayang gabi. Siguradong malalaman nilang may ibang nakapasok sa kanilang bayan. Uwi ka ni Rudy. Kuya, may napansin akong kakaiba sa pinuntahan natin. Habang nandun ako'y parang may kung ano akong nararamdaman sa aking katawan. Ngunit hindi ko maipaliwanag. Sambit ni Sol. Hindi na nga lamang ito pinansin pa ni Rudy sapagkat kay Santi nakatuon ang kanyang galit. Nais niya talagang maipagiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Makalipas ang 3 araw, ay umakyat muli sila Rudy at Sol sa nasabing bayan ng Hirena. Ngunit habang umaakyat sila napansin niyang may mga kasabay siyang mga aswang na umaakyat rin. Ngunit ang mga ito'y may mga bitbit ding mortal. Boy, iyan bang iaalay mo kay Haring Santi? Bata pa yan ah.
Tanong ng isang aswang kay Rudy. Ha? Ano pong alay? Hindi ba bawal tayong magdala ng tao sa itaas? Tanong ni Rudy. Noon yun, noong hindi pa si Santi ang namumuno. Ngunit ngayon ay kailangang mayroon kang iaali na tao sa kanya. Kaya heto't kumuha ko ng tao sa baba upang hindi paslang ni Santi ang pamilya ko. Paliwanag naman ito. Dito na nga mas lalong nag-init itong si Rudy. Hindi maaari ito. Bakit kailangan gawin niya ito? Wika ni Rudy sa kanyang isipan. Noong nakalapag na sila sa arena, laking gulat ni Rudy noong sumalubong sa kanyang isang aswang na bantay ni Santi. Ito ang mga taga-kolekta ng mga iaali na tao kay Santi. Merong bata. Mahusay ka. Magugustuhan niya ni Santi. Uwi ka ng taga-kolekta kay Rudy. Hindi po, nagkakamali kayo. Aswang din ito. Uwi ka naman ni Rudy. Huwag mo nga kaming pinaglololoko. Kung aswang yan ay hindi mo siya bibit-bitin paakyat rito, makakaya niyang umakyat mag-isa. Sambit ng taga-kolekta. Doon na nga walang nagawa si Rudy. Matagumpay nilang naisama si Sol sa kanila papunta kay Santi. Dito naman ay dumating si Wina. Rudy, anong nangyari? Bakit kinuha nila si Sol? Tanong dito ni Wina. Sa totoo lang, Wina, hindi kaya ni Sol na umakyat dito. Kaya bitbit ko lamang siya. Kinuha siya ng mga yon. Akala nila'y kasama si Sol sa mga ali kay Santi. Tugon dito ni Rudy. Nako, hindi maaari ito. Kawawa naman si Sol. Grabe talaga yung Santi na yan. Walang kasing sama. Naisambit ni Wina. Hindi na nga ito napigilan pa ni Rudy at dumating ang gabi na kakainin na ni Santi ang mga alay sa kanya. Nandoon ang lahat ng mga aswang sa arena at pinapanood si Santi kung paano kainin ng mga tao na inalay sa kanya. Sigaw ng sigaw at takot na takot ang mga ito, ngunit wala na silang magagawa pa. 3 agad ang pinaslang ni Santi at kinain ng mga ito. Isusunod na nito si Sol nang biglang itulak ni Rudy si Santi. Nagulat ang lahat sa ginawang iyon ni Rudy. Sabay kuha kay Sol at binalak na tumakas. Ngunit mas mabilis sila Santi, kaya naabutan siya ng mga ito. Rudy, sabi ko na nga ba, tama yan. Dito ka nababagay sa arena. Wika ni Randy. Anong akala mo, Rudy? Hindi na mauulit ang nangyari sa amin. Ngayon ay ikaw na ang matatalo. Pagsingit naman ni Selmo. Ano? Natalo kayo ng hampas lupang yan? Sambit ni Santi sa kanyang anak. Pero ama, hindi siyang nakatalo sa amin. May isang napakabangis na aswang ang sumalakay sa amin ni Randy. Tugon naman ni Selmo sa kanyang ama. Anong klaseng halimaw? Lahat ng klase ng aswang ay hindi uubra sa atin. Paano kayong natalo nun? Galit na salita ni Santi. Walang kamali-mali ang lahat na si Sol ang aswang na yon, at nung kakainin na si Sol, ay nagulat na lamang ang lahat. Biglang nagbago ang anyo ni Sol. Naging isang napakalakas na halimaw at sinakmal si Santi gamit ang isang palad lamang. At hindi nga maigalaw ni Santi ang kanyang braso. Hawak-hawak ni Sol ang baywang ni Santi at nakaipit ang mga braso nito. Walang magawa si Santi kundi ang sumigaw na lamang. Sapagkat napakalakas ng pagkakasakmal sa kanya, hindi siya makapaniwala na mayroong ganong klase ng aswang ang bababoy sa kanyang kakayahan. Ang buong akala niya kasi siya na ang pinakamalakas na nilalang. Ngunit nagkamali siya. Ni hindi man lamang pagpapawisan si Sol sa kanya. Anong klase to?
Bakit may ganito kalakas na aswang? Gulat na salita ni Santi. Katapusan mo na. Sambit ni Rudy, sabay tusok ng kanyang matutulis na kuko sa dibdib ni Santi. Sumuka ito ng dugo na palatandaan na dito na nagwawakas ang buhay ng napakasamang aswang. Hindi naman makapaniwala sina Selmo at Randy sa pangyayari, at noong nagtangka silang sugurin si Rudy, dito na nga sila pinalibutan ng lahat ng aswang sa Herena. Ang mga aswang ay tila ba nabuhayang muli. Bakas sa kanilang mukha ang pag-asa na babalik pa sa dati ang pumumuhay sa Herena. Anong akala nyo? Papayag pa kaming kayo pa rin ang mamuno dito? Sambit ng mga aswang. Walang awang pinaslang si Selmo ng mga ito, at noong pinaslang nila si Selmo ay isusunod na sana nila si Randy nang biglang humarang si Rudy sa harapan nila. Huwag, kapatid ko siya. Hindi niya lang alam ang kanyang ginagawa. Biktima rin siya ni Santi. Pinaikot lamang siya nito. Hindi binanggit ni Santi na siya ang pumaslang sa aming ina. Wika ni Rudy. Ha? Si Tio ang pumaslang kay inay? Naluluhang tanong naman at hindi makapaniwala itong si Randy. At dahil nga sa binitawang salita ni Rudy, ay hinayaan na lamang muna ng mga aswang si Randy. Si Wina naman ay namamangha pa rin sa kanyang nasaksihan. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay bumalik na sa dating anyo si Sol. Naghiyawan ng lahat ng mga aswang, at tila ba itinuring na isang bayani si Sol, na walang kamali-malay si Sol kung ano ba talaga ang nangyayari. Dahil nga ron, ay babalik na sana sila Rudy at Sol sa ibaba upang makapiling muli si Sammy, nang sabay-sabay nagsalita ang mga aswang sa Herena na kung maaari ay si Rudy na lamang ang mamuno rito. Ha? Ako? Ngunit wala pa akong kakayahan na mamuno ng ganito kalaking nayon. Pasensya na kayo, ngunit hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na, Rudy. Wala na si Balbal. Kailangan namin ang katulad mo dito sa Herena. Uwi ka ng mga aswang sa kanya. Mula nga noon ay si Rudy na ang tumatayong pinuno ng mga aswang sa Herena, at dahil siya ang namumuno'y pinakusapan niyang mga nandoon na doon na rin manirahan sina Sammy at ang lahat ng kanyang mga katribo. Kaya lumipas ang mga taon, nagkasundo ang mga tao at aswang sa Herena. Nagkakamabutihan ng lahat doon ng dahil kay Rudy. Naging masagana ang buhay ng mga tao at ng mga aswang. Ang mga pagkain nila ay gulay at mga hayop lamang na alaga nila sa Herena. Hanggang isang araw, nahuhulog na ang loob ni Wina kay Rudy, ngunit mahal na mahal ni Rudy si Sammy na kanyang asawa. Lumipas din ang mga panahon na si Randy ay nabibighani rin sa ganda ni Sammy, ngunit wala silang magagawa pa sapagkat mahal ni na Rudy at Sammy ang isa't isa. Habang nasa isang hapagkainan sina Rudy at Sammy, Randy at Wina, ay napapansin ni Sammy na ibang pagtitig ni Wina sa kanyang asawa. Si Rudy naman ay hindi pinapansin si Randy na palihim ding tumitingin kay Sammy, sapagkat kapatid niya ito. Hindi sumasagi sa isip niya na kaya siyang traidorin ni Randy. Ngunit tila ba hindi papatalo si Randy sa kanyang kambal. Nakangisi itong nakatitig kay Sammy. Ano kaya ang binabalak ni Randy? At si Sol naman, saan niya galing ang kanyang napakalakas na kapangyarihan? Nagkatitigan naman sina Sammy at Wina, at bakas sa mukha ni Wina ang tila pagkaingkit kay Sammy. Hinayaan niya na lamang si Wina sapagkat alam niyang mahal na mahal siya ni Rudy at hindi siya nito ipagpapalit kanino man. Hanggang isang araw, nagpakita ng sintomas si Sammy ng magising ito umaga na nagsusuka at naging masungit ito sa kahit kanino man sa kanyang paligid. Nagkonsulta si Sammy sa katribo nilang si Aling Susan. Siyang tumatayong manggagamot o manghihilot sa kanilang tribo. Siya rin ang may anak na tinangay ng malaking ibon noon na pinaslang ni Rudy.
Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila naabutan ng anak ni Aling Susan at naging pagkain ng mga anak ng mga ibong yon ang kanyang pinakamamahal na anak. Pagkarating nila sa tahanan ni Aling Susan, pinaupo sila nito sa upuan na nasa harapan ng lamesitang maliit at dito'y pinagtimpla ng kape. Habang nagkakape sila'y nakangiting sinabi ni Aling Susan sa kanila ang isang napakagandang balita. Nagdadalang tao si Sammy. At hindi naman mapakali si Rudy sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung paanong pagsisigawan o pag-uhumiyaw sa tuwa ang kanyang gagawin. Maging si Sammy tuwang-tuwa rin sa kanilang nalaman. Kasama nila si Wina na nagtungo sa tahanan ni Aling Susan, ngunit kung pagmamasdan mo ang pagmumukha ni Wina, bakas rito ang pagkairita at tila ba hindi siya masaya na magkakaroon na sila ng supling na mag-asawa. Nang maya-maya lang ay nagpaalam na silang uuwi na sa kanilang tahanan. Nakangiti naman ang mag-asawa na nakakbay pa si Sammy sa braso ng kanyang asawang si Rudy. Nang bawat aswang o tao na kanilang makakasalubong ay nakangiti nilang ipinagmamalaki ang kanilang napakagandang balita. Samantala, noong malaman naman iyon ni Randy, agad siyang umalis sa kanilang bayan. Bumaba ito sa kapatagan at kung saan naroroon ang mga mortal. Alam niyang hindi na niya kaya pang makuha si Sammy at nahihiya rin siya sa kanyang kambal. Sa kabila ng kanyang kabaitan sa kanya, kaya naman nagpasya na lamang itong bumaba na lamang sa mundo ng mga tao. Doon na siya naghanap ng kanyang matutuluyan. Hanggang sa makakita ito ng isang munting kubo sa di kalayuan ng kanyang binabaan. Napansin niyang tila abandonado na ito at hindi na tinitirahan ng mga tao. Dumito muna si Randy at pilit na gustong kalimutan ng tungkol sa kambal niya, lalo na kay Sammy. Naging paulit-ulit ang kanyang pamumuhay sa lugar na iyon. Naghahanap ng mga hayop na pwedeng kainin, mga prutas at kahit na anong magustuhan niya. Nag-iisa lamang siya sa buhay na tanging sarili lamang ang kinakausap. Ganoon ang naging ugali ni Randy na kung pagmamasdan mo'y para bang isang baliw na. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad-lakad si Randy sa di kalayuan, may napansin naman siyang dalawang babae. Ang isa'y may edad na at ang isa naman ay dalaga. Kung pagmamasdan mo ang itsura nito'y masasabi mong magkasing edad lamang sila ni Randy, yung dalagang yon. Agad nagtungo si Randy sa kinaroroonan ng mag-ina na yon. Tila sabik ito na makasalamuha ang mga mortal. Mga binibini, saan kayo namamalagi? Bago lang kasi ako sa lugar nito. Marami bang mga tao rito? Tanong ni Randy sa mag-ina. Iilan lamang nakatira sa lugar na ito. Taga saan ka ba? Tugon naman ng dalaga. Galing ako sa malayong lugar at naghahanap ng matutuluyan. May nakita na sana ako kaso ang dumi ng bahay. Saka maraming sira na rin ito. Tugon naman sa kanya ni Randy. Iho, kung gusto mo doon ka muna sa bahay tumira at matulog. Maluwag naman doon, saka dalawa lamang kami ni Pe ang naroroon. Pag-aalok ng matanda. Pe ang ngalan ko. Mukha ka namang mabait na tao. Siguro wala kaming dapat ipangamba sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? Tanong naman ng dalaga. Randy. Ako nga pala si Randy. Huwag kayong mag-alala. Mabait ako. Mabait naman akong tao. Sadyang naghahanap lamang talaga ako ng makakasama. Tugon naman niya sa mga ito. Nang matapos na nga ang palitan nila ng mga salita, agad na sumama si Randy sa mag-ina. Si Randy walang kamali-mali na may masamang binabalak ang mag-inang ito sa kanya. Noong nakarating na nga sila sa tahanan ng mag-ina, nakita ni Randy ang isang kubo na tila halos kapareho lamang din ang unang kubo na kanyang tinitirahan. Naisip niya na mas maganda pa kung doon siya muna sa unang kubong nakita niya. Mag-isa pa siya at walang ibang kasama.
Ngunit maya-maya lamang, biglang naglabas ng isang napakabangong putahe ang ina ni Pe. "Oh, iho, heto't humigop ka muna ng sabaw. Masarap yan." Uwi ka sa kanya ng matanda. Nagkatingin na naman ng mag-ina at tila may kakaiba sa kanilang inilapag na pagkain. Nang matapos ngang mailapag sa pagkainan ng nasabing putahe, agad itong nilantakan ni Randy na tila hayok na hayok at sarap na sarap sa putaheng yon. Gulat na gulat naman ang mag-ina sa kanilang mga nasasaksihan na pagkahumaling ni Randy. Hindi nila akalain na magugustuhan nito ang kanilang inilapag. Nang matapos na nga ang binata sa pagkain, agad itong nagpasalamat sa kanila. Maraming salamat sa inyo. Napakasarap naman ito." Pagpapasalamat ng binata sa mag-ina. Walang anuman. Pero bakit parang sarap na sarap ka sa putaheng yon? Ang mga normal na tao ay halos masuko na kapag natikman ito." Nagtatakang tanong ng dalagang si Pe. "At saka iho, may kakaiba sa'yo. Magsabi ka nga ng totoo." Diretsa ang tanong ng matanda. "Oo, alam ko. Isang tao ang inihain nyo sa akin at mayroon itong pampatulog. Pero pasensya na kayo sapagkat walang talab sa akin ang mga ganitong klase ng lason." Tugon naman ng binata. Dahil nga sa kanyang mga sinambit, halos hindi maipinta ang mukha ng mag-ina. Sapagkat ang kanilang gawain ay papakainin nila ang mga taong kanilang iimbitahin, tapos ilalagyan nila ito ng pampatulog at doon na nila gagawin ang kanilang masamang hangarin. Pero alam ito ni Randy, hindi pa rin siya umalis sa bahay ng mag-ina. Nais niya pa rin na mamalagi sa mga ito kahit na nagawan siya nito ng kasamaan. Nang sumapit na nga ang takip silim, naiilang naman ang mag-ina sa binata, ay hinayaan na lamang nila ito rito. Nang ilang saglit pa, may kung anong nararamdaman si Randy sa labas ng kanilang tinutuluyan. Habang nagtititigan ng tatlo, siya lamang ang nakakaramdam na mayroong isang nilalang ang mayroong masamang binabalak sa kanila. "Tapatin niyo nga ako. Mga tao kayo, hindi ba? Pero bakit kayo kumakain ng tao?" Tanong ni Randy sa mga ito. "Oo, mga normal kaming tao. At hindi kami kumakain ng aming mga kauri. Mayroong mga nilalang, mga mababangis. Sila'y pumaparito upang kami guluhin. Kapag may alay lamang kami sa kanila, doon lang nila kami hindi sasaktan. Mula nang mawala ang itay sa mga kamay nila, napagpasyahan na lang namin ang inay na sundin na lamang lahat ng iuutos ng mga aswang na yon." Naluluhang tugon ni Pe sa kanya. "Sila ba yung mga naroroon sa labas ng kubo?" Tanong naman ni Randy. Dahil sa binitawang salita ng binata, nagulat ang dalawa sapagkat hindi nila alam na mayroon palang nakamasid sa kanila mula sa labas ng tahanan na yon. Nang biglang tumayo si Randy sa kanyang kinatatayuan at dali-daling lumabas mula sa pinto ng kubo. Nang makalabas ito, agad nitong sinabihan ng mga naroroon sa paligid. "Hoy kayo, magsilabas kayo. Alam kong nariyan lamang kayo sa paligid." Sigaw ni Randy sa mga ito. Mga mababangis na mga aswang ang naroroon. May mga masasamang gawain at nang marinig nga nila ang binata ay lumabas ang isang pulutong ng aswang sa kanilang harapan. Takot na takot ang mag-ina sa kanilang nakikita habang nasa likod ni Randy ang dalawang ito. "Eto ba ang alay nyo ngayon? Bakit hindi nakatali? Pero walang problema. Isang mahinang nilalang lang naman yan." Uwi ka ng isang aswang roon. Nang akmang lulusob na ang mga aswang na yon, ay gulat na gulat ang lahat ng mag-anyong isang lobo si Randy. Napakalakas na aura ang kanilang naramdaman at talaga namang nangilabot ang mga aswang sa takot nang makita nila ang anyo ni Randy na yon. Hindi na itinuloy ng ilang mga aswang ang kanilang gagawin na pag-atake sana kay Randy,
Nangatog ang kanilang mga tuhod na animoy nakakita sila ng kamatayan. Mabilis ang pangyayari. Halos isang kurap mata lamang ay tinapos ni Randy ang lahat ng mga aswang na naroroon. Nang makita nga iyon ng mag-ina, maging sila ay natakot rin kay Randy. Nang lalapit na sa kanila si Randy, dahan-dahan namang napatras ang dalawa dahil iniisip nila na baka sila nang isunod ni Randy. Nang makalapit na si Randy sa harapan ni Pe, mula sa anyong lobo ay nagbalik na siya sa kanyang anyong tao at mabilis na humalik sa pisngi ni Pe. Nagulat naman ang mag-ina sa muling ipinakita ng binata, sabay-sabing, "Huwag kayong mag-alala. Alam kong hindi nyo gusto ang mga ginagawa nyo. Narito ako ngayon upang protektahan kayo." Uwi ka ni Randy sa dalaga. "Salamat sa'yo. Sa totoo lang, kailangan talaga namin ng katulad mo rito." Natatakot na tugon naman ng dalaga. Ngumiti naman ang ina ni Pe na isang pahiwatig ng pagsang-ayon sa mga gustong mangyari ng binata. Sa kabilang banda, sa bayan ng Herena, makalipas ang ilang buwan ng pagsilang ng anak ni Rudy at Sammy, habang naroroon sina Aling Susan, ay matagumpay naman na nagsilang ng isang babaeng sanggol si Sammy at pinangalanan nila itong Amara. Masayang-masaya ang mag-asawa sa kanilang supling at ang buong Herena ay nasa maayos lamang na pamamalakad sa kamay ni Rudy. Naging magkaibigan ng mga aswang at mga tao at ang iba pa ngayon nagkakaibigan. At lumipas ang ilang taon, naghalo-halo na ang mga lahi roon. Ang mga aswang ang nakapangasawa ng mga mortal. At maging si Winnie nabighani rin sa isang mortal na kasama nila Rudy sa tribo nila. Naging masagana ang pumumuhay, walang krimen na nangyayari. Si Sol ay naging binata na rin at habang tumatagal ay nakokontrol na nito ang kanyang kapangyarihan. Alam na niya kung paano palabasin ang halimaw na anyo niya. Hanggang sa isang araw, habang masayang naglalaro sina Amara at ang iba pang kabataan sa Herena, nang may isang grupo ng mga nilalang ang kanilang nakitang papalapit sa kanila. Ang mga itsura ng mga ito ay hindi pamilyar sa kahit kanino man doon. Alam nilang hindi taga-Herena ang mga ito, pero isa lamang ang kanilang tinitiyak na mga aswang din ng isang grupong yon. Ngunit mababakas mo sa kanilang muka na mayroon silang napakalakas na aura na maihahalin tulad sa halimaw na anyo ni Sol. Nang ilang sandali pa, nagtungo ang mga ito sa tahanan ni Rudy kung saan kasama ni Rudy si Sammy at Sol. "Kumusta kayo mga kaibigan? Maaari bang magtanong?" Pagbungad ng isang lalaki habang nakayakap ang kanyang kamay sa sarili. "Anong mapaglilingkod ko sa inyo mga kapatid? Bago lamang ba kayo sa Herena?" Tanong naman ni Rudy. "Mayroon lamang kaming hinahanap at may nakapagsabi na baka nandito raw sa Herena ang aming anak." Pagsingit naman ng isang babae. "At ano naman ang inyong hinahanap?" Tanong naman ni Sammy. "Ang aming anak. May isang aswang na mula sa bayan na ito ang nakapagsabi na may isang halimaw daw ang kasama ng pinuno rito. At ang halimaw raw na yon ay ganito ang anyo." Nang pagkakasabi ng isang lalaki na yon, ay agad nitong inilabas ang kanyang anyong aswang, katulad ng anyo ni Sol. Walang duda na ang grupo na ito'y kalahi ni Sol. "Teka, itay? Inay? Pero mga tao ang mga magulang ko at ang kapatid ko. Kinahid mga siya ng isang malaking ibon." Pagsingit naman ni Sol. Nang malaman nga ng mga iyon na si Sol ang kanilang hinahanap, ay dito na nila ipinaliwanag ang lahat. "Patawarin mo kami anak. Alam naming mahahanap ka rin namin sa mga susunod na dekada. Sinadya naming iwanan ka sa mortal na kinalakhan mo. Dahil noong ipinagbubuntis kita, ang aking amay nais kang baslangin at ayaw nilang ipagpatuloy ang aking pagbubuntis dahil sa isang pangitain
na ang susunod na isisilang sa aming lahi ay ang tatapos rin sa amin. Kaya inilayo kita. Sana'y mapatawad mo ko, anak. Mayroon akong itinilaga na magbabantay sa iyo ng palihim. Ngunit noong nagkaroon ng pagtatalo sa aming pamilya, iniwan ka muna niya saglit. Pero nang babalikan ka niya, wala ka na. Wala ka na sa inyong tahanan. Mahabang paliwanag ng babae. Noong marinig nga iyon ni Sol, bigla na lamang tumulo ang kanyang luha sa mga mata at dali-daling niyakap ang kanyang ina. Dito na rin nagpaalam si Sol na sasama siya sa kanyang mga tunay na magulang. Wala namang naging tutol si Rudy sa mga desisyon ng bata. Naging madamdamin nga ang kanilang pagpapaalam sa isa't isa. Hanggang sa bumaba na mula sa Irena ang grupo ng mga magulang ni Sol. Batid ni Rudy na hindi basta-basta ang aura na kanyang naramdaman. Alam niyang napakalakas ng pamilya na yon. Naging masagana naman ang pamumuhay nila sa bayan ng Irena. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman sila ni Sol. Si Randy naman ay tuluyan ng nagkagusto kay Pe at nakabuo ng isang masayang pamilya. Nais na nitong kalimutan ng tungkol sa kanyang lahing aswang. Namuhay si Randy kasama ang mga anak nila ni Pe na isang